Isang tinig ang narinig mula sa madilim na espasyo, "Hoy!" Isang matangkad at maskuladong lalaki ang tumingin sa isang kabataan at nagtanong, "Ikaw ay isang dayuhan, hindi ba?" Ang berdeng mga mata ng lalaki ay nagpakita ng pag-iingat. Ang kabataan ay biglang napunta sa isang kalsadang gawa sa bato, ganap na nalilito. Ang paligid ay isang kakaibang bayan na may matayog na tore ng orasan. Habang nalilito pa rin, ang kabataan ay nagtanong sa lalaking may buhok na kulay asul, "Saan ako dapat magsimula?" Ang lalaki ay mahinahong sumagot, "Naiintindihan ko na nalilito ka, ngunit huminahon ka at pakinggan mo ako." Gayunpaman, ang kabataan ay nagpanik at binuksan ang kanyang damit upang suriin ang kanyang katawan, na nagpatili sa lalaki, "Sinabi ko na huminahon ka. Bakit mo hinuhubad ang iyong damit?" Nagsimulang ipaliwanag ng lalaki na ang mundong ito ay tinatawag na area, isang lugar kung saan umiiral ang espada at mahika. Mayroon ding iba't ibang uri ng mga halimaw, nilalang, at mga halimaw. Ang area ay isang arena kung saan ang lahat ng nilalang ay naglalaban-laban para mabuhay, isang mundong puno ng kasakiman, na patuloy na nagpapatawag ng mga dayuhan mula sa lahat ng dimensyon. At ang lugar kung saan sila nakatayo ay Xenevis, ang panimulang lungsod para sa mga tinawag. Nang tanungin kung alam niya ang martial arts o mahika, umiling lang ang kabataan at nagtanong ng nagtataka kung ano ang mga iyon. Nagtapos ang lalaki na ang tao ay isang walang ranggo, pagkatapos ay sinabi sa kanya na sumunod at nagtanong ng kanyang pangalan. Ipinakilala ng kabataan ang kanyang sarili bilang Lee Sungman, at nangako ang lalaki na aalagaan siya, na nag-anyaya sa kanya para sa isang pagkain upang ipaliwanag pa ang tungkol sa area. Naantig sa kabutihan na iyon, si Lee Sungman ay nagpasalamat ng paulit-ulit. Habang sila ay papasok sa isang makitid na pasilyo, tinanong ng lalaki si Lee Sungman kung nauuhaw siya at binigyan siya ng isang bagay. Walang pagdududa, tinanggap ni Lee Sungman ang bote ng tubig at muling nagpasalamat, habang ang lalaki ay sumagot lamang na hindi na kailangan. Walang pagdududa, uminom si Lee Sungman ng malaking lagok. Agad, ang kanyang mga pisngi ay lumobo ng hindi karaniwan. Sa halip na lumunok, direktang ibinuga ni Lee Sungman ang likido sa mukha ng lalaking may buhok na kulay asul. Ang lalaki ay sumigaw sa sakit habang hawak ang kanyang mukha, habang si Lee Sungman ay kalmadong nagbunyag na hindi madali ang magpanggap na tanga, at alam niyang ito ay lason ng goblin. Ipinaliwanag niya na ang lason na ito ay walang kulay at walang lasa kapag hinalo sa tubig, ngunit may bahagyang amoy ng isda, na nagpapamanhid sa dila at napakasakit kung mapunta sa mata. Ibinihantad ni Lee Sungman ang plano ng lalaki, linlangin ang mga bagong dating upang ibenta bilang alipin, na nagdulot ng takot sa lalaki at nagtaka kung paano niya nalaman. Sumigaw ang lalaki, hindi makapaniwala na si Lee Sungman ay isang bagong tinawag. Itinanggi ito ni Lee Sungman, iginiit na siya ay isang bagong tinawag at isang walang ranggo, habang ang lalaki, na ang mukha ay nabaluktot dahil sa lason, ay sumugod upang umatake. Madali niyang iniwasan ang atake at nagbigay ng isang malakas na sipa sa maselang bahagi ng lalaki. Ibinunyag ni Lee Sungman na kahit siya ay bago, mayroon siyang 13 taong karanasan. Sinamantala ang pagkakataon habang ang kalaban ay hindi nagbabantay, mabilis niyang nakuha ang dagger na nakasabit sa baywang ng lalaki. Nang walang pag-aalinlangan, ibinaba ni Lee Sungman ang kutsilyo at pinutol ang lalamunan ng taong muntik nang pumatay sa kanya. Malamig niyang inulit ang tuntunin sa area habang ang lalaki ay bumagsak, huwag basta-basta magtiwala sa iba. Pagkatapos maghalughog, nakakita lamang si Lee Sungman ng 100,000 at ang dagger, na nag-iisip na hindi naman pala marami ang pera ng lalaki. Bamantong hininga siya, iniisip na mas mabuti na ito kaysa wala, pagkatapos ay isinabat ang dagger sa kanyang baywang at tumingin sa kanyang katawan. Naalala ni Lee Sungman ang kanyang unang pagdating dito, nang suriin niya ang kanyang katawan. Napagtanto niya na wala itong peklat o kalamnan, at nagtapos na siya ay bumalik sa oras ng kanyang unang pagtawag, 13 taon na ang nakalipas. Nagtaka siya kung ang lahat ba ng ito ay dahil sa bagay na yun. Sa isang alaala, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Lee Sungman, isang C-rank mercenary na 27 taong gulang, na nabubuhay na parang mga nasa ilalim ng lipunan sa area. Wala siyang talento o background, walang nagawa ang kanyang mga pagsisikap upang umangat, at sawa na siya sa buhay na iyon. Sa wakas, nagkaroon ng pag-asa ng maswerteng makahanap siya ng isang hindi pa natutuklasang piitan. Lumaban siya ng husto sa piitan upang makahanap ng isang kayamanan, at binuksan ito ng may malaking pag-asa. Sa loob ng kayamanan ay may isang misteryosong bato lamang na hindi maintindihan ni Lee Sungman ang gamit. Ngunit bago siya mamatay, nakakita siya ng isang abiso, ang bato ay na-activate, na nagbalik sa kanya 13 taon na ang nakalipas. Lumalabas, ang bato ng nakaraang buhay ay may kakayahang ibalik ang may-ari nito sa nakaraan.
Napagtanto na siya ay talagang bumalik, mabilis na tinawag ni Lee Sungman ang kanyang status screen na may pag-asa. Gayunpaman, ang status screen ay blanco pa rin, walang rango, walang espesyal na katangian, walang kasanayan. Nadismaya siyang napagtanto na lahat ay pareho pa rin tulad ng unang beses niyang dumating sa area 13 taon na ang nakalipas. Nag-isip si Lee Sungman nang walang pag-asa na bumalik siya nang wala siyang dala. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na mayroon pa siyang pinakamahalagang bagay, ang mga alaala ng 13 taon sa kanyang nakaraang buhay. At dahil sa mga alaala na yun, alam niya na may isang bagay na tanging ang mga walang ranggo lamang ang makakamit, at agad siyang nagtungo sa isang gusali. Ito ay isang klinika na tinatawag na malusog na osteopath. Naalala ni Lee Sungman, maraming uri ng mga dayuhan ang tinatawag sa area. Ang ilan ay mga wizard, ang iba ay mga mandirigma, ngunit ang pinakakaraniwan ay ang mga walang ranggo. Maaari silang matuto ng anuman at makatanggap ng mga bonus point para sa paglago. Ngunit dahil dito, itinuturing silang pinakamababang uri ng lipunan. Dati rin siyang walang ranggo, na kinailangang dumaan sa napakaraming paghihirap upang mabuhay bilang isang C-rank mercenary. Sa huli, namatay siya ng malungkot nang walang anumang nagawa. Kaya, naghanap siya ng isang matandang lalaki at diretsyong nagtanong, maaari mo bang gawin ang pamamaraan ng pagbabago ng balangkas para sa akin? Matatag na sinabi ni Lee Sungman, determinado na gawin ang lahat upang maging mas malakas sa kanyang pagbabalik. Matagumpay ang plano, natuwa siya nang matanggap ang abiso na natutunan niya ang martial body framework at pure zen. Naisip niya, nalampasan niya ang mga pagkakataong ito 13 taon na ang nakalipas, ngunit ngayon ay hawak niya ang 2 sa 3 bagay na maaaring magbago ng kanyang potensyal. Iniisip ni Lee Sungman ang unang pagkakataon, ang martial body frame, isang balangkas ng buto na nagpapabilis sa pagiging bihasa sa martial arts. Naalala niya na mayroong isang acupuncturist sa Genovese na maaaring artipisyal na lumikha ng balangkas na ito. Ang pamamaraang ito ay nangangailangan na ang magsagawa ay classless at hindi pa natututo ng anumang kasanayan, isang bagay na napalampas niya sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit sa buhay na ito, natugunan niya ang mga kinakailangan at nagtataglay na ng low-rank martial body frame. Napakuyom ng kamao si Sungman, determinadong mas magiging malakas na siya ngayon sa bentahe ng pagiging classless at ng kanyang bagong balangkas. Ang ikalawang pagkakataon ay ang aklat na Pure Zen Meditation. Ito ay isang internal energy meditation technique, isang mahalagang sangkap para sa martial arts, kung saan ang bisa ay nakasalalay sa bilis at katatagan. Naalala niya na sa kanyang nakaraang buhay ay natutunan lamang niya ang isang pangalawang ranggo na pamamaraan, ngunit pagkatapos ay natagpuan niya ang unang ranggo na aklat ng meditasyon na ito sa isang lumang bookstore. Hindi alam ng may-ari ng tindahan ang halaga nito kaya't ibinente niya ito sa kanya sa halagang 40,000 lamang. At sa gayon, nakuha ni Sungman ang 2 sa 3 pagkakataon na napalampas niya sa unang araw pa lamang ng kanyang pagkakatawag. Ang huling pagkakataon ay ang premyo ng isang paligsahan na gaganapin sa Coliseum pagkalipas ng 1 taon. Dahil ang paligsahan ay para lamang sa mga classless, hindi masyadong mataas ang pamantayan sa paglahok. Kumpiyansa siyang mananalo kung mananatili siya sa Genovese upang magsanay, ngunit ang agarang problema ay ang pera para mabuhay, hindi bababa sa 30,000 bawat araw. Upang kumita ng pera at sanayin ang kanyang mga kasanayan, nagpa siya si Sungman na manghuli ng mga halimaw at hanapin ang isang street vendor. Tinanong siya ng vendor na mukhang magaspang kung ano ang gusto niyang bilhin. Sinabi ni Sungman na kaya niyang isuot ang isang set ng baluti, at kinumpirma ng vendor na ang dating may-ari nito ay kasing edad niya ngunit patay na. Sa isang malaking ngiti, itinuro ni Sungman ang isang sibat, 2 bal-araw, at isang leather tunic, at sinabing gusto niya itong bilhin. Nagpakita ng pagdududa ang vendor, tinanong kung may sapat siyang pera, at sinabi ni Sungman na mayroon siyang 60,000 air. Tumawa ang lalaki, sinabing ang lahat ng mga gamit na yun ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 300,000 air, at pinaalis siya. Sa desperasyon, nagtanong si Sungman kung maaari siyang bumili ng pautang, ngunit nakatanggap lamang siya ng banta mula sa vendor. Nagpakita ng pagkalito ang vendor, sinabing wala siyang ibang pagpipilian kundi si Sungman. Mabilis na nagmungkahi si Lee Sungman, ibenta ko ang damit na ito. Magkano ang maibibigay mo? Kumpiyansa siyang nag-advertise na ang damit mula sa isang mataas na dimensyon. Kung makakahanap ng tamang mamimili, ay madaling maibibenta sa halagang 300,000 air. Nang marinig ito, tumawa ng malakas ang vendor sa kawalan ng muwang ng binata. Sumigaw siya, tinanong kung bakit nagbago ang ugali ni Sungman mula sa pagiging kaawa-awa patungo sa pagiging bihasa. Classless ka, hindi ba? At bata pa, susubukan mong makuha ang aking awa para sa diskwento.
Pangaasar niya, ngumisi si Lee Sungman, kinumpirma ito na nagpatawa sa vendor sa kanyang kapalaluan. Bigla, inihagis ng lalaki sa kanya ang isang gamit at sinabing isusulat na lang niya ito sa utang, hindi na kailangan ng maruming damit na yun. Sa isang malaking ngiti, kinumpirma niya na nagustuhan niya ang paraan ng pagiging matalino ni Sungman na parang isang veterano at naniniwala siyang hindi ito madaling mamamatay. Tinapos niya sa pagsasabing maaaring bayaran ni Sungman ang utang na 240,000 pagkatapos niyang kumita ng pera, na ikinagulat ni Sungman at napasagot ng pasasalamat. Ngayon, nakasuot na si Lee Sungman ng leather armor, hawak ang isang mahabang sibat, at pumasok sa makapal na kagubatan. Naisip niya na ang pagkuha ng baluti, kahit na may utang, ay isang tamang desisyon upang madagdagan ang kanyang tsansa na mabuhay. Ngunit hindi pa rin siya sanay sa pagiging pinapaboran, nagtataka kung ito ba ay swerte, isang bagay na bihira sa area. Nanatiling mapagbantay si Lee Sungman, iniisip na ang kabutihang yun ay maaaring isang patibong para sa isang biglaang pag-atake. Mag-isa siyang nakatayo sa gitna ng isang malawak na kagubatan, na magiging unang hunting ground niya. Ang tanawin na ito ay nagpaalala sa kanya ng unang beses na siya ay napunta dito 13 taon na ang nakalilipas. Sa kanyang alaala, isang mahina at takot na Lee Sungman ang nanginginig lamang na humahawak ng isang kahoy na pamalo. Bumalik sa kasalukuyan, matatag siyang nakatayo kasama ang sibat, isang ganap na kabaligtaran na imahe. Tumawa siya ng mahina, kinukutya ang sarili na ang kanyang anyo noon ay napakalungkot. Sa sandaling yun, lumitaw ang maraming mga abiso habang ang mga alaala ng mga kasanayan sa pakikipaglaban mula sa kanyang nakaraang buhay ay bumalik. Mabilis na tumakbo si Lee Sungman sa makapal na kagubatan. Mabilis siyang gumalaw sa mahirap na lupain. Ang kanyang unang target, isang goblin, ay lumitaw na may pag-iingat. Gamit ang kasanayang Soul Chaser Spear Technique, pinabagsak niya ito sa isang solong hampas. Madaling tumagos ang dulo ng kanyang sibat sa kalaban. Pagkatapos nito, malakas niyang inihagis ang sibat patungo sa isa pang goblin. Ang malakas na paghagis ay nagpatusok sa halimaw sa isang bato, ngunit nagdulot din ito ng kawalan ng balanse sa kanya. Bahagyang napasigaw si Lee Sungman dahil sa isang matinding sakit. Ang kanyang kaliwang kamay ay namumula at umuusok dahil sa pagkapaso. Napagtanto niya na ang paggamit ng kamay na hindi sanay sa paghagis ng sibat ang dahilan. Gayunpaman, ngumiti lamang siya at nagpasya na kailangan niyang sanayin ang kanyang kamay upang maging mas matigas. Napakuyom siya ng kamao, tiniyak na kahit bumalik siya na walang dala, lahat ay magsisimula muli rito. Samantala, sa isang malayong lugar, isang lalaking may dilaw na buhok ang nagme-meditate sa isang madilim na pulang aura. Bigla, isang purong berdeng energy ball ang nabuo sa kamay ng lalaki. Ang berdeng enerhiya ay bumalat sa kanyang katawan na ikinagulat niya. Bumalik sa kasalukuyan, natapos na ni Lee Sungman ang kanyang pangangaso at nagtungo sa isang inn sa ilalim ng takip ng gabi. Pagpasok pa lang niya, mainit siyang sinalubong ng may-ari ng inn. Masayang nakilala siya ng matabang may-ari, "Oh, ikaw pala, Sungman." "Hello Jack, ito ang bayad sa aking tutuluyan ngayong gabi," sabi ni Lee Sungman at inilagay ang isang bag sa counter. Nagulat si Jack nang makita ang mamahaling space bag, ngunit ipinaliwanag lamang ni Sungman na nabili niya ito ng mura mula sa isang pamilyar na vendor. Sinusuri ni Jack ang mga ngipin at likido ng goblin sa mesa, at sinabi na si Lee Sungman ay napakatuso. Kinuha niya ang 2 ngipin at nag-alok na patuluyin si Sungman ng 2 gabi, dahil mataas ang presyo na ibibigay ng Mage Guild para dito. Dagdag pa ni Jack na talagang humanga siya, na nagdulot ng pagkalito kay Sungman na nagtanong muli. Naalala niya ang unang pagkikita nila, isang walang klase na bata na matapang na nag-alok na bayaran ng upa gamit ang mga gamit mula sa halimaw, at inakala niyang hindi ito mabubuhay. Gayunpaman, araw-araw sa loob ng 2 linggo, si Sungman ay patuloy na nagdadala ng mga nakuhang gamit, na labis na hinangaan ni Jack. Tinanong niya kung ito ba ay talento, dahil karamihan sa mga walang klase ay hindi magagawa yon, at mula noon ay nagulat si Sungman. Malakas na tumawa si Jack, sinabing sa ganitong talento, si Sungman ay maaaring maging Zian, ngunit malamig lang siyang sumagot na kailangan niya ng pahinga at tumalikod. Umakyat si Sungman sa hagdan, hindi pinansin si Jack na tumatawag pa rin. Nang mag-isa na siya, galit niyang pinisil ang kanyang kamao, bumubulong tungkol sa salitang talento. Pagpasok sa pasilyo, mapait niyang inisip na ang salitang yun ay walang kinalaman sa kanya. Bumalik ang mga